Sa baryo ng Santa Lucia, may isang bahay na tahimik sa umaga, sarado ang mga bintana sa tanghali at tila normal lamang kapag tinitingnan mula sa kalsada. Ngunit pagsapit ng gabi, may mga bagay na napapansin ang mga bagong lipat na hindi agad nakikita ng matatagal nang nakatira roon. Noong lumipat ang pamilya ni Aaron sa bahay na katabi ng lumang kubo sa dulo ng eskinita, inakala nilang ordinaryong probinsya lamang ang napuntahan nila. Tahimik, malamig ang hangin at malayo sa ingay ng lungsod. Ngunit ilang gabi pa lamang ang lumilipas, napansin ni Aaron na may kakaibang nangyayari tuwing may buntis sa baryo na malapit ng manganak. Biglang nawawala ang mga aso sa gabi. Hindi sila tumatahol, hindi sila umiiyak at kinabukasan, may makikitang bakas ng kalmot sa lupa, putol na tali sa ilalim ng batalan at minsan patak ng dugo sa gilid ng daan papunta sa bahay ng kapitbahay nila. Sa una, inakala ng mga tao na magnanakaw lamang ng hayop ang may gawa, ngunit habang mas dumadalas ang pagkawala ng mga aso, mas nagiging mabigat ang takot sa paligid. Dahil sa baryo ng Santa Lucia, alam ng matatanda na ang mga aso ang unang nakakaamoy kapag may aswang na malapit. At kapag isa-isa silang nawawala, ibig sabihin may nilalang na naglilinis ng daan bago dumating sa tunay nitong pakay. Isang gabi, habang hindi makatulog si Aaron dahil sa kakaibang kaluskos sa labas, napansin niyang umuwi ang kanilang kapitbahay na si Aling Sabel. Ngunit hindi ito dumaan sa gate, hindi rin ito dumaan sa pintuan. Mula sa dilim sa likod ng bahay, may aninong gumapang pataas sa dingding, dahan-dahang umakyat sa bubong at saka dumulas pababa sa maliit na bintana na imposibleng mapasukan ng normal na tao. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Aaron kung bakit tahimik ang buong baryo tuwing gabi. Dahil ang aswang na kinatatakutan nila ay hindi nanggagaling sa gubat. Nakatira ito sa katabing bahay. Si Aaron ay 23 taong gulang, tahimik, mapagmasid at sanay sa buhay lungsod bago lumipat ang pamilya niya sa baryo ng Santa Lucia. Lumipat sila roon upang makalayo sa gulo ng syudad, sa ingay ng kalsada at sa pagod ng araw-araw na trabaho ng kanyang mga magulang. Sa unang linggo, maayos naman ang lahat. Tahimik ang baryo, mababait ang karamihan ng tao at halos lahat ay magkakakilala sa maliit na lugar na napapalibutan ng palayan, punong saging at mga lumang bahay na kahoy. Ngunit agad napansin ni Aaron ang kakaibang katahimikan ng katabing bahay nila. Doon nakatira si Aling Sabel, isang matandang babaeng laging nakangiti kapag may tao sa paligid, ngunit bihirang makita sa liwanag ng araw. Sa umaga, sarado ang kanyang bintana. Sa tanghali, walang usok mula sa kusina. At kapag dapit hapon lamang, doon siya lumalabas upang magwalis sa harap ng bahay. Mabagal, tahimik, at parang laging may pinakikinggan sa paligid. Noong una, inakala ni Aaron na normal lamang iyon sa isang matandang namumuhay mag-isa. Ngunit nagbago ang kanyang tingin nang magsimulang mawala ang mga aso sa baryo. Una, aso ng kapitbahay sa kanto. Sumunod, aso ng tindahan malapit sa waiting shed. Pagkatapos, maging ang asong laging nakatali sa likod ng bahay nila ay bigla na lamang nawala isang gabi. Walang malakas na tahol, walang ingay ng pagkalas, walang bakas ng laban. Ang naiwan lamang ay putol na tali, gasgas sa lupa, at ilang patak ng dugo na papunta sa madilim na bahagi ng eskinita malapit sa bahay ni Aling Sabel. Mas nakakatakot pa, laging nangyayari ang pagkawala tuwing may buntis sa baryo na malapit ng manganak. Sa mga gabing iyon, maagang nagsasara ang mga bintana, tahimik ang mga matatanda at ang mga ilaw sa bahay ng mga buntis ay hindi pinapatay hanggang madaling araw. Hindi pa lubos na naiintindihan ni Aaron ang takot ng mga tao roon. Ngunit bawat gabi,
Habang mas lalo niyang napapansin ang katahimikan ng katabing bahay, mas lumalakas ang pakiramdam niyang may isang bagay sa likod ng mga saradong bintana ni Aling Sabel ang nagising kapag tulog na ang buong baryo. Matagal nang may bulong-bulungan tungkol sa bahay ni Aling Sabel, ngunit walang nagsasalita ng diretso dahil sa baryo ng Sta Lucia, may mga bagay na mas pinipiling iwasan kaysa harapin. Ayon sa matatanda, hindi raw lahat ng aswang ay nakatira sa gubat, libingan o malalayong lugar na walang tao. May ilan daw na natututong mamuhay sa tabi ng mga tao, magmukhang mabait, makisama kapag may okasyon, at tumanda sa paningin ng baryo na parang ordinaryong kapitbahay lamang. Iyon ang mas kinatatakutan nila. Dahil ang aswang na nasa malayo ay madaling iwasan, ngunit ang aswang na nakatira sa katabing bahay ay araw-araw mong nakikita, kinakausap, at binabati ng walang kamalay-malay kung ano ang tunay nitong anyo tuwing gabi. Noong bata pa ang ilan sa matatanda sa Sta Lucia, may isang buntis daw na bigla na lamang nang hina ilang araw bago manganak. Walang sugat sa katawan, walang malinaw na sakit, at walang doktor na nakapagpaliwanag kung bakit tila unti-unting nauubos ang lakas nito gabi-gabi. Ang tanging napansin noon ay ang pagkawala ng mga aso sa paligid ng bahay. Isa-isa silang nawala, laging tahimik, laging walang malakas na tahol, at laging may naiiwang bakas ng dugo sa lupa pagkatapos ng hating gabi. Mula noon, naging babala na sa baryo ang pagkawala ng aso. Dahil ayon sa paniniwala, ang aso ang unang nakakaramdam ng aswang. Nakikita nila ang hindi nakikita ng tao. Naaamoy nila ang nilalang kahit nakatago ito sa balat ng isang kapitbahay. Kaya bago lapitan ng aswang ang tunay nitong biktima, inuuna raw nitong patahimikin ang mga asong maaaring magbabala sa buong bahay. Nang lumipat si Aling Sabel sa lumang bahay sa dulo ng eskinita, maraming taon na ang nakalipas, walang agad na naghinala. Tahimik siya, matulungin sa araw ng pista at marunong makibagay sa mga kapitbahay. Ngunit habang tumatagal, napansin ng matatanda na parang hindi siya tumatanda sa parehong paraan ng iba. Mahina ang katawan niya sa umaga, ngunit mas diretso ang tindig kapag gabi. Mabagal siyang lumakad sa harap ng tao, ngunit may mga bakas ng kuko sa likod ng bahay niya tuwing umaga. At tuwing may buntis na malapit manganak, ang mga aso sa paligid ng kanyang bahay ang unang nawawala. Kaya nang magsimulang mangyari muli iyon, matapos lumipat ang pamilya ni Aaron, naintindihan ng ilang matatanda ang ibig sabihin. Hindi bagong takot ang dumating sa Sta Lucia. Matagal na itong naroon, nakatira lamang sa katabing bahay, naghihintay ng panahong may bagong buhay na malapit ng isilang. Sa mga sumunod na gabi, mas naging malinaw kay Aaron na hindi ordinaryong pagkawala ng aso ang nangyayari sa Sta Lucia. Laging nagsisimula ang lahat sa katahimikan. Kapag malapit ng manganak ang isang buntis sa baryo, biglang nag-iiba ang kilos ng mga hayop. Ang mga manok ay nagsisiksikan sa ilalim ng batalan. Ang mga pusa ay nawawala sa bubong. At ang mga aso ay tumitigil sa pagtahol na parang may naamoy silang hindi dapat lapitan. Isang gabi, habang nagbabantay si Aaron sa maliit na bintana ng kanilang kusina, napansin niyang bukas ang likod na bahagi ng bahay ni Aling Sabel. Walang ilaw sa loob, walang anino ng taong naglalakad, ngunit may mahinang kaluskos sa pader, parang kuko na dahan-dahang kumakapit sa kahoy. Mula sa dilim sa gilid ng bahay, may anyong gumapang pataas sa dingding. Hindi ito gumalaw na parang matandang babae. Hindi rin ito gumalaw na parang tao. Mahaba ang mga braso nito, nakayuko ang likod, at ang mga daliri ay tila sobrang haba upang kumapit sa pagitan ng mga siwang ng kahoy. Dahan-dahan itong umakyat sa bubong, halos walang ingay,
hanggang sa tuluyan itong dumulas papasok sa maliit na bintana sa itaas na imposibleng mapasukan ng normal na katawan. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Aaron kung bakit walang nakakakita kay Aling Sabel na pumapasok sa pintuan kapag malalim na ang gabi. Hindi niya ito kailangan. May ibang paraan siya ng pag-uwi. Mas lalo pang bumigat ang dibdib ni Aaron nang mapansin niyang may bitbit ang nilalang. Sa mahahabang daliri nito, nakalaylay ang katawan ng asong nawawala mula sa kabilang bahay. Walang ingay, walang galaw, at tila tuluyan ng pinatahimik bago pa ito makatawag ng pansin. Kinabukasan, lumabas si Aling Sabel sa dapit hapon na parang walang nangyari. Mabagal pa rin ang lakad niya, mahinahon pa rin ang mukha niya. Ngunit sa ilalim ng kanyang kuko, may naiwang maitim na mantsa na hindi kayang itago ng kanyang maingat na pagkilos. At nang dumaan siya malapit sa bahay ng buntis sa kanto, biglang tumigil ang batang nasa loob ng sinapupunan nito sa paggalaw, habang ang ina ay namutla ng walang dahilan. Doon tuluyang nawala ang huling pagdududa ni Aaron. Ang kapitbahay nila ay hindi simpleng matandang babae. Hindi siya kakaiba dahil namumuhay siyang mag-isa. At hindi siya lumalayo sa liwanag dahil mahina ang katawan niya. Si Aling Sabel ang aswang sa Stalusya. At matagal na niyang nililinis ang daan, pinapatahimik ang mga aso, bago niya lapitan ang bahay na may buhay na malapit ng isilang. Nang gabing iyon, may buntis sa kanto na ilang araw na lamang bago manganak, at ramdam ni Aaron na mas mabigat ang katahimikan sa buong baryo kaysa sa mga nakaraang gabi. Walang asong tumatahol, walang pusa sa bubong, walang kuliglig sa damuhan. Parang ang buong Stalusya ay sabay-sabay na humihinga ng mabagal, takot na makagawa ng kahit kaunting ingay. Mula sa bintana ng kusina, nakita ni Aaron ang likod ng bahay ni Aling Sabel na unti-unting gumalaw ang mga lumang kahoy. Hindi bumukas ang pinto, hindi umilaw ang loob. Sa halip, may mahabang braso na lumabas mula sa maliit na siwang ng dingding. Kasunod ang payat na katawang halos nakadikit sa lupa habang gumagapang papunta sa bakuran. Hindi na ito mukhang matandang babae. Mahaba ang leeg nito, sobrang payat ang katawan, at ang bibig ay bahagyang nakabuka na parang naaamoy nito ang dugo at buhay mula sa malayo. Dahan-dahan itong gumapang sa gilid ng eskinita, patungo sa bahay ng buntis. Sa sobrang kaba, kinuha ni Aaron ang asin, bawang at lumang itak na nakita niya sa kusina, sa katahimik na lumabas sa likod ng kanilang bahay. Sinundan niya ang nilalang mula sa malayo, habang bawat hakbang niya ay tila masyadong malakas sa gitna ng katahimikan. Pagdating sa bahay ng buntis, nakita niyang umakyat ang aswang sa pader, huminto sa ilalim ng bintana, at dahan-dahang inilapit ang mukha sa maliit na siwang ng kahoy. Mula sa bibig nito, may lumabas na mahaba at maitim na dila, manipis, basa, at gumagalaw na parang buhay na uod. Doon naintindihan ni Aaron na hindi nito kailangang pumasok sa bahay upang manakit. Kailangan lamang nitong maabot ang loob mula sa dilim. Bago pa tuluyang makalusot ang dila sa siwang, ibinuhos ni Aaron ang asin sa lupa sa ilalim ng bintana. Biglang pumihit ang ulo ng aswang. Hindi ito sumigaw agad. Tumingin lamang ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Aaron ang mukha ni Aling Sabel na unti-unting bumabalik sa anyo ng halimaw. Ang mga mata nito ay dilat, gutom, at puno ng galit na matagal nang nakatago sa maamong mukha ng matandang kapitbahay. Hinataw ni Aaron ang itak sa kamay nitong nakakapit sa kahoy. Umalingaw-ngaw ang hiyaw nito sa buong eskinita, kasabay ng biglang paggising ng lahat ng aso sa malalayong bahay. Ngunit bago ito tuluyang umatras, nakita ni Aaron ang pinakanakakatakot na bahagi. Sa bubong ng bahay ng buntis may isa pang anino. Mas maliit, mas bata, at gumagapang din pababa. Doon niya naintindihan na hindi nag-iisa si Aling Sabel, at ang Stalusya ay hindi binabantayan ng isang aswang lamang.
Pagkatapos ng gabing nakita ni Aaron ang pangalawang anino sa bubong, hindi na muling naging simple ang takot niya kay Aling Sabel. Akala niya noong una, isang aswang lamang ang matagal nang naninirahan sa katabing bahay. Ngunit sa sandaling nakita niya ang mas maliit na nilalang na gumagapang sa bubong ng buntis. Naintindihan niyang may mas malalim na lihim sa Sta Lucia. Hindi lang pala nag-iisa ang aswang, may inaalagaan ito, may tinuturuan, at posibleng may ipinapasa itong gutom sa bagong katawan. Nang umatras si Aling Sabel matapos tamaan ng itak, hindi ito tumakbo sa daan. Gumapang ito pabalik sa gilid ng eskinita, mabilis, mababa, at halos dikit ang katawan sa lupa. Ang mas maliit na anino naman ay nawala sa ibabaw ng bubong, na parang natunaw sa dilim bago pa tuluyang makita ng mga taong nagising sa ingay. Kinabukasan, walang nakitang katawan ni Aling Sabel sa kanyang bahay. Wala ring bakas ng dugo sa sahig, ngunit sa likod ng kanyang kubo, may mga marka ng kuko sa lupa, kasama ang maitim na patak na amoy panis na laman. Sa loob ng bahay, natagpuan ang mga lumang tela, mga tuyong buto ng hayop, at ilang tali ng mga asong matagal nang nawawala sa baryo. Ngunit ang pinakanagpatahimik sa lahat ay ang maliit na banig sa sulok ng silid. May marka ito ng katawan ng bata, at sa tabi nito may mga piraso ng bawang na tila matagal nang sinunog, na para bang may isang nilalang doon na unti-unting tinuturuan kung paano tiisin ang mga bagay na dating panlaban sa kanila. Mula noon, inakala ng baryo na umalis na ang aswang. Tahimik na ang katabing bahay. Wala nang matandang babaeng lumalabas tuwing dapit hapon. At sa loob ng ilang gabi, walang asong nawala. Ngunit isang madaling araw, habang nakabantay si Aaron sa bintana, may narinig siyang mahinang kalmot mula sa bubong ng kanilang sariling bahay. Hindi ito mabigat tulad ng kay Aling Sabel. Mas magaan ito, mas maingat, parang maliit na katawan na natututo pa lamang gumapang ng walang ingay. Ay sa siwang ng bubong, may pumatak na maitim na likido sa sahig. Kasunod noon, narinig ni Aaron ang paghinga ng isang bata mula sa itaas. Doon niya naintindihan na hindi natapos ang aswang sa Sta Lucia. Nawala lamang ang matanda, at ang naiwan ay mas bata, mas gutom, at mas malapit sa bahay nila. Mula nang marinig ni Aaron ang mahinang paghinga ng bata sa ibabaw ng kanilang bubong, hindi na niya muling naisip na tapos na ang takot sa Sta Lucia. Ang pagkawala ni Aling Sabel ay hindi nagdala ng kapayapaan sa baryo. Sa halip, nag-iwan ito ng mas mabigat na tanong. Kung ang matandang aswang ay may tinuturuan, gaano nakatagal itong nangyayari at ilan pa ang maaaring nagtatago sa loob ng mga bahay na mukhang tahimik lamang sa umaga. Sa mga sumunod na gabi, mas naging maingat ang mga tao, mas maaga nang nagsasara ang mga pintuan. Mas maraming bawang at asin ang makikita sa bintana. At tuwing may buntis sa baryo, hindi na hinahayaang mag-isa ang bahay kahit sandali. Ngunit si Aaron ang tanging nakakaalam ng pinakanakakatakot na bahagi ng lahat. Ang bagong aswang ay hindi pa sanay. Hindi pa nito lubos na alam kung paano gumalaw ng walang ingay. Hindi pa nito kayang itago ng maayos ang amoy ng dugo at lupa. Pero gabi-gabi, mas humihina ang kalmot nito sa bubong. Mas gumagaan ang yabag nito sa dingding. At mas natututo itong lumapit ng hindi napapansin. Minsan, nakikita ni Aaron ang maliliit na bakas ng daliri sa labas ng kanilang bintana. Mahahaba, manipis, at hindi hugis ng kamay ng normal na bata. Minsan, nawawala ang mga manok sa likod ng bahay, ngunit walang balahibo, walang ingay, at walang bakas ng habulan. At minsan, kapag halos madaling araw na, may naririnig siyang mahinang paggapang sa kisame, na tila sinusubukang alamin kung saan natutulog ang bawat tao sa loob ng bahay. Mula noon, may bagong babala sa Sta Lucia. Kapag nawawala ang mga aso sa gabi, huwag mong isipin agad na magnanakaw lamang ang may gawa. Kapag may kapitbahay kang hindi mo nakikitang dumadaan sa pintuan, huwag mong tawaging kakaiba lamang
ang ugali niya. At kapag may marinig kang maliit na kalmot sa bubong, huwag kang agad matuwa dahil hindi ito mabigat tulad ng sa matandang aswang. Dahil minsan, ang mas magaan na yabag ay mas nakakatakot. Ibig sabihin, bata pa ang nilalang, natututo pa lang, at kapag natuto na itong gumapang ng walang tunog, baka hindi mo na malamang nasa loob na pala ito ng bahay mo, nakadapa sa kisame, tahimik na naghihintay kung sino ang unang makakatulog.